What's up everyone? Happy New Year sa inyong lahat. This is Jer Speed Bar Vlog. Unang vlog natin to ngayon sa year 2023, no? At maraming salamat at nandyan pa rin kayo sumusubaybay at sumusport sa akin. Okay, so isang mabilis na vlog lang to about ignition coil. Yan. So ano ba yung ignition coil? Ito yung puso ng mga motor natin. So ito yung mismong puso. Kung ang ECU is yung utak ng puso, ay utak ng mga motor, ito naman yung heart ng mga motor natin, no? Bakit ito yung puso? Kasi ito yung nagbibigay ng kuryente dun sa spark plug para magkaroon ng apoy yung chamber mo at umandar yung mga motor ninyo. Okay? Ang pag-uusapan natin dito sa ignition coil, paano ba natin malalaman sira to? Paano ba chine-check ang ignition coil? Okay? So, ano ang pagkakaiba ng iba't ibang ignition coil? Shoutout muna dito sa ignition coil na hawak ko, BRT FI. Shoutout. Merong special kasi dito sa ignition coil na to kung bakit ito yung iba-vlog ko, no, na example. So, gagamitin natin pala na motor is yung Aerox V2 natin. And kasama natin dito si Kel. Shoutout kay Kel. So yun yung motor na gagamitin natin, no? Tinanggal natin yung upuan. Tinanggal ni Kel pala para makita yung ano, yung mas madali yung makita. So ito yung ano, stock ignition coil. Yan, tatanggalin ko muna to para makita nyo paano i-check yung ignition coil. Okay? Para sa mga ano, nagtatanong ng code ng ignition coil na stock to, BPP 00. Yung ignition coil na stock, hindi natin sasama to sa pagkuha, sa pag-check, para ma-check natin. Kasi itong ano, spark plug cap, meron tong ano, ibang resistance din. So mga at least 3K to 5K resistance na ito. Yan, hanggang dulo lang dito. Ito kasi yung ano, yung special dun sa BRT na sabi niya dun sa endorsement na yan, mas makapal. Kung mapapansin niyo yung dulo na ito, mas makapal compare dito sa stock. Manipis, tsaka sa ibang brand, manipis yung gamit nila. Mga stranded wire din naman ang gamit pero konti lang. So ito stranded pero makapal, marami. Yan. So, check natin kung may epekto pa talaga yon, kung naka low resistance pa rin tong high tension cable. Kasi mas mataba yung gamit ng BRT. Ngayon, hindi natin alam kung mas mababa pa rin yung ano niya, resistance niya. Kasi ang pagkakaiba niyan, mas matabang wire, mas higher resistance compared dun sa stock. Ayan, tulad nito, mataba yung wire na gamit ng BRT. Hindi natin alam kung low resistance yan sa high tension cable. Compare dito sa stock, mapayat lang yung ano, yung wire niya. Ibig sabihin, mas lower resistance to. Pero hindi ibig sabihin na mas matabang wire, mas higher resistance. At iba pa rin yan sa primary coil at saka secondary coil. Kaya tayo mag-check. So, paano ba tayo mag-check ng ignition coil? So, dalawa lang yan. Maraming klase na ignition coil. Meron yung ano, yung may ground, yung dalawa lang. Ito pang FI. So gamit tayo ng tester or multimeter. Yung tester nakaset dapat sa 20K na range. Tapos dito yung pin dulo-dulo, yan, para makuha nyo yung resistance around 10.9193. Pero pag binaba nyo kasi yung range ng tester na yan at tinest nyo dito, mawawala yan. Kasi limit nung tester na gamit natin nasa 2,000. Kaya dapat isiset nyo sa 20K. Meron namang gumagamit na manual. Digital kasi yung gamit natin para alam natin yung exact value ng resistance. Ang resistance nito around 10 to 12K. Merong mga coil. Meron kasi primary coil yan at secondary coil. Try naman natin dito sa BRTFI. Coil ang makukuha natin. Ang test point natin ng connector, ayan, yung dulo na yan. At yung isa dito, ayan, isa dyan. So kanina 10.91, no? Ayan. Basta yung mga daliri nyo, wag dapat madidikit dun sa ano, sa tester
para hindi masama yung body resistance. 10.67 yung kabila, 10.66 naman yung kabila. So mas mababa yung resistance na itong BRT from high tension cable hanggang doon sa primary coil at secondary coil, no. Ngayon subukan natin kung kung totoo ba yung data na nakuha natin na ganun, and then try na lang din natin siguro mamaya output test. Ayan, kasi mas mababa siya ng 300 something ohms, 300 ohms. 300 ohms is malaki na yon kasi ang range natin ng tester nasa 20,000. Ngayon yung nakikita nyong value na 10 doon, 10 point something is 10,000 yon, 10,000 ohms yon, resistance yon nung coil na gamit natin. Ngayon try natin ulit sa stock, pakita ko yung pagkakaiba niya compare dun sa BRT. Sa BRT 10.67, 10.66. Para malaman nyo sira yung ignition coil nyo, nagre-range na yan ng 100 meg pataas, 200 meg, 300, 50 meg, yan. Kasi once na tumaas nga ng sobra yung resistance, hihina yung daloy ng kuryente. Ngayon, may makikita pa rin kayong spark sa spark plug pero mahina. Mapapansin nyo, hindi siya ganun ka bluish, ka yellowish. Meron kayong makikita yung spark pero mahina lang talaga siya. Hindi niya kaya sumunod ng gasolina. Okay, speaking of spark plug cap, no, ito yung spark plug cap ng Aerox B2 natin, at nilinis ko muna siya para good contact makuha natin. Sabi ko nga kanina, ang range nito ay may makuha tayo resistance sa 5K. Kaya set nyo yung mga yung tester nyo. Ayan, nakuha natin 4.69 yung resistance. Sa kada cap kasi meron pa yan na 5K, kaya goods to yung spark plug cap natin. Ngayon kunin naman natin yung power output, yung actual na power output na itong BRT compare dito sa sa stock ignition coil. So check natin. Let's go. Okay, ang test point na gagamitin natin para sa BRT-FI dito, tapos body ground lang. Ang kukunin na natin ngayon sa tester is current naman. Kanina resistance dahil pang resistance yung kinukuha natin. Ngayon kung may kuryente to, delikado to ha. Hindi to ibig sabihin na 12 volts lang ang supply ng motor, hindi na to nakakasakit. So, wag nyong gagayahin to kapag hindi kayo maalam. So, try lang natin isang terminal dito sa dulo ng ignition coil, tapos yung isa naman dun sa body ground. Ngayon, pag susubukan nyo to, wag nyo iaangat yung kulay black na terminal dun sa body ground. Kasi, pag inangat nyo yon, tatalon sa inyo yung kuryente na galing dito sa dulo ng ignition coil, at ayun yung makakuryente sa inyo. So, set muna tayo ng output range, yan. Ngayon, sinet ko siya dun sa 10 ampere. Ngayon, habang ini-start natin yan, kunin natin yung amperahe na pinakamataas. Yon, bali 9.4 yung pinakamataas na nakuha nating current. Ngayon, try naman natin yung output naman ng stock ignition coil. Ngayon, salpakan naman natin ng spark plug, at check natin yung kuryente habang start. Yun, meron. So malakas yung kuryente na itong BRT-FI. Sana sa performance siya pag na-check natin maganda. Ang gamit pala natin na yung stock na spark plug cap. Tapos shoutout pala sa Hella, trusted brand natin yan, Hella na spark plug. Di pa tayo binibigo. So try naman natin to sa sa stock ignition coil naman. Gawin natin tong actual output test na ginawa natin dito sa BRT-FI. Try naman natin sa stock. So yung positive ng tester, itusok na lang dito sa dulo ng ignition coil. Tapos yung black, sa ganun pa rin, ang range pa rin natin nasa 10 ampere. Tapos yung black, body ground pa rin natin para makakuha kayo ng current value ng stock ignition coil naman gamit natin. Yan, so ini-start 1.3 yung pinakamataas na nakita natin ngayon. So another start ulit.
Wala pa tayong nakukuhang mataas. So hindi siya tulad ng ano, yung 1.3 pa rin. Hindi siya tulad ng ano no, yung BRT. So try natin magbaba ng range. Ayan, binaba ko yung range. Try natin ng ganyan kung ilan makukuha natin. So mababa talaga to no, sa stock mababa yung nakukuha natin. Hindi compare dun sa output ng ano, BRT ignition coil mataas, malakas. Para makita niyo yung kuryente na ano, ng stock coil. So yun yung kuryente ng stock coil. So ito yung binalik natin, yung BRT-FI. I-testing kasi natin yung actual performance no, sa gamit natin na Aerox B2. Testing natin. Sarap! So siguro lagyan natin na ano, part 2. I-test natin yung performance na ito. Ano, nagandahan ako. Diba, iba yung response niya, ganda. Solid, solid. Gagawa ko ng part 2 tong vlog natin na to tungkol dun sa pinalitan natin ignition para dito sa ano, Aerox B2 natin. Maganda yung response. Responsive siya. So tama yung data na nakuha natin dun sa actual data na nakuha natin dun sa pakiramdam ko na naramdaman ko ng performance ito. So tama yun, tama.